Hindi pa man din sumisikat ang araw, kailangan ng gumising nina Ziv, Jason, at Joanne. Alas 7 kasi ang itinakdang oras para sa kanilang natatanging kompetisyon. Manong CCP po? Malapit lang ang tinitirhan kaya madaling narating ni Ziv at ng kanyang ama ang lugar ng paligsahan. Paano po ito? Wala ko Ito naman ang tagpuan para sa mga batang mas malayo ang panggagalingan. Hi Jason, Howie, Severino. Ano ba ang gagawin mo doon? Ang kanilang destinasyon, ang di pangkaraniwang paaralang sa bundok ng Makiling, Laguna, matatagpuan. Hi, Howie, Severino. Ikaw siguro ang mama kasi magkamukha kayo. Anong pakiramdam niyo? Nervous naman po. Nervous, siguro naman. Pare-pareho kayong nervous din. Nervous naman. Ano naman ang gagawin mo? Theater. Pag sinabing theater arts, ano yun? Acting, writing? Mula sa halos 100 magpapagalingan, 40 lang ang magiging scholar ng sining. Habang dumarami ang dumarating, nadaragdagan din ang makakalaban ni Ziv. Mga pong magaganda. Pero po sana po yung makapasa. Medyo po kabado. Ngayon, nakita mo na sila. Ano? Mas naging kabado po. Sina Jason, Joanne at Ziv ay ilan lang sa mahigit sa 100 estudyanteng naimbitahan ng Philippine High School for the Arts o PHSA na lumahok sa kanilang nationwide search for young artists. Mas tinitignan kasi yung art skill nila. Pero dapat kaya nila yung basic education kasi at the end of the day, kailangan pa rin ng training na gano'n. By Friday, they'll know if they are accepted or not. Ang mga estudyanteng makakapasa sa audition ang magiging bagong scholar ng PHSA. Ang PHSA na itinatag noong 1977, ang pampublikong paaralang na atasang humubog sa mga kabataang may kakaibang kakayahan. Ma-nurture, matulungan to become, in 4 years, a very skilled artist. Taon-taon nagpapa-audition ng PHSA sa iba't ibang panig ng bansa. This is the very first time na yung mga initially na screen sa mga different regional audition centers ay inalok na mag-participate pa sa next level of audition. 5 araw gaganapin ng pagsusuri, kaya dito rin muna titira ang mga kalahok. Pagdating ng Biyernes, medyo kakabahan na tayo, di ba? Dahil halos kalahati sa atin, mawawala, kalahati natitira. Bago pumunta sa kanilang dormitoryo, nakilala ni Ziv ang mga makakalaban niya. Yung Lagrima Spanish Ballad tsaka yung 12 Etudes ni Hector Villalobos. 4 na bata sa magkakaparehong sining ang pinagsasama sa kwarto. This is my cabinet, pero yung table na yun, okay na.
Ito sa'yo, Rose Beth. Ay, dalawa na rin. Kayo maglilinis, kayo magwawalis, kayo magpo-flow wash, kayo magtatapon ng basura nyo. Sa unang araw, isinabak sila sa workshop. So, kailangan talaga namin ng mga getting to know you activities. So, parang ano na rin to, sort of bonding exercises para dun sa mga bata. Kasi dinidevelop natin yung friendship nila, di ba? Unang letra ng surname, apelyido from A to Z, and go! One! Nakaka-develop kasi ng teamwork. Merong ibang mga tumawag na hindi daw po makakapunta kasi walang pamasahe. Ayun, so nahihinayang ako. Para sa mga batang nakarating na makiling, isang pagtuklas ang gabing ito. Actually, I didn't say goodbye. Kasi nagalit ako sa kanya. Kasi hindi niya ako binili na ice cream. Aalis na ako. Alis na ako, anak. Alis ka na. Oh, anong usapan? Ate. Ate. Ang ice cream. Ang ice cream. Akala ko po mag-start na po agad ng rehearsal po sa folk dance. Hindi ko po ini-expect na sasakit po bigla yung ulo ko. Kanilo. So, pagod po. Nagkaroon po ng kaibigan, tapos po nalaman po tungkol sa school, tapos pinapanood po yung performances ng mga dati po estudyante dito. Para po naging inspiration. Sana nga makapasa ako kasi kung hindi, hindi ako makakapag-aral ng isang taon. Tuloy ako sa bahay. Pag nakapasa ako, may handaan sa bahay. Ikaw, ate. Nagpapasalamat din ako sa aking pamilya na sumuporta sa akin. Namiss ko na si Ate Jem. Ngayong araw na to, madami ako naging kaibigan. 4 sila at lahat kami magkakasama dito sa dorm. Tapos, meron din ako mga naging kaibigan sa iba, kaso hindi ko pa masyado close. Bye-bye! Bye-bye! Kinabukasan, nagpakilala ang mga estudyante sa bawat isa. Ako po si Andrew Buller Rocafort. Galing sa Nagperlan, Laguna. Music? Violin? Saxophone? Para kina Ziv, Jason at Joanne, ito ang mga talentong dapat nilang higitan sa mga susunod na araw. At hindi ito magiging madali. God knows we shall meet again. I'm faint cold fear thrills through my veins. Ang creative writing, dance, music,
theater arts at visual arts, ang 5 uri ng sining na nakapaloob sa curriculum ng Philippine High School for the Arts. Sa arts classes, magkakaalaman kung sapat ang kakayahan na nag-audition sa kanyang napiling sining. And 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 2, 2, 3, 2. Ano sabi ko kanina? Hindi dapat sinasaraan tuhod. Isa si Jason sa 11 nakikipaglaban para sa slot ng folk dance. Hirap ba? Mahirap. Hirap ka na? Sakit sa kamay. Diba sinabi ko na sa inyo, huwag kayong sasyon. Ito lang yun, oh. Hindi mo kayo mag-ano. Pinapagod mo yung sarili mo eh. Again, just work. Paalang ang kailangan natin, ha? And, nakakapagod siya pero huwag niyo isipin na mapagod kayo. Isipin niyo, mamaya kakain kayo ng dapat meron kayong motivation sa buhay. Sa ballet class naman, Ang dancer, nakikita kung magaling pag natatapos ng maganda yung variation or combination, okay? pangalawang audition na ito ni Joanne sa PHSA. Hindi siya nakalusot noong nakaraang taon. Ito si ate. Ikatlo sa 5 magkakapatid si Joanne. 2 sa kanila nakapasok sa PHSA. Basta sila may banding, okay na sa akin yan. Makita ko nga lang silang mag-perform, tumugtog, sumayaw. Si Joanne sumayaw kagabi. Diba? Sumayaw siya kagabi. Masaya na ako kasi eto na yung outcome lahat ng pinagdaanan namin. Ang music class ay kinabibilangan ng mga batang ang pambato ay ang husay nila sa pag-awit o pagtugtog ng instrumento. Sa gitna na nag-uumapaw na talento ng kanyang mga kasama, pilit na pinalalakas ni Ziv ang loob niya. Habang nagkakagulo ang mga bata sa labas ng kanilang mga kwarto, si Ziv naman may ibang pinagkakaabalahan. Tutugtog po kami mamaya. So yan yung Tutugtugin po. Kasama ko po yung voice. yung alin? Yung po nagvo-voice. Kami hindi pa kami ng practice. Sa ugoy ng duyan po. Pangatlo sa 4 na magkakapatid, si Ziv. Mag-isa silang itinataguyod ng ama buhat ng mamatay ang kanilang ina sa sakit ng breast cancer. 5 taon na nakararaan. Bali po si Papong nagsabi sa akin na din daw po. Ano yun? Kinakailangan. Pantay-pantay ang bilis. Hindi po pwede may mabagal, may mabilis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause ka ng konti. 5, pause ulit. Sige. Ayaw ko na po siyang yung patugtugin ng iba kahit yung sa mga music ngayon. Para po makonsentrate siya sa dito. Panay classical. Walang rock, walang... Hindi po. Kasi po, mababago ang position niya pagka yun ang pinag-aralan niya. Sige, subukan mo ito. Parang na-exercise ako na. Sige na. Sige na. Nakakalimutan.
At sa kabila ng matinding kompetisyon, nagagawa pa rin isang tabi ng mga bata ang personal na ambisyon sa ngalan ng pagkakaibigan. Ano yung crush mo? Hindi po, crush niya. Crush niya! Sana yung boyfriend ko? Ang Joshua. Naman sana. Maglinya kayo, maglinya. Daya. Oy! Badaya na kayo! Ingat ka, boss! Dito sa tanghalang Maria Makiling gaganapin ang recital mamayang gabi. Sir Manok. Sir Manok ba? 5, 6, 7, 8. Ta 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 ta. 1 and 1, 2, 3, 4. Katulad ni na Joanne at Ziv, malaki rin ang presyo kay Jason na makapasok sa PHSA. Anong gagawin mo kapag hindi ka matanggap dito? Wala po. Hindi po kasi ako naka-enroll eh. Bale po, kung hindi po ako matanggap, 1 year po akong hindi makakapag-aral po. Hindi po kasi ako naka-enroll eh, nung po. Anong gagawin mo sa isang taon na yun? Magtatrabaho po. Trabaho ka? Ano kasing trabaho? Magtitinda po ng mga kasi si mama po, minsan nakakapagluto po siya mga merienda, yun po. Oh, bakit? Iiyak ka? Hinika ako. Nag-iisang anak lamang si Jason. Hindi niya kailanman nakita ang ama matapos maglaho nito nang malamang nabuntis ang kanyang ina. Sa makabilang bahay. Hindi po. Ang alam ko po kasi dati nung bata po ako, sabi po nung pag tinatanong po ako, sinasagot ko po dati, sagasaan po ng tren. Nung nagka-problema rin siya nung late na yun, kasi nga parang tinutukso na rin siya sa school. Asan tatay mo? Ba't nanay mo siguro tomboy? Ganyan, kasi wala kang Kasi ganun yung mga, yung feedback sa kanya. Ngayon parang ayaw na niya mag-aral. Isa pa! 7 and 1, 2, 3, 4, and 5. Isa pa mula sa circle. 2, tuloy, 3, 4, 5. Awarding na lang po bukas. Excited na ako. Excited ko lang malaman na makakapasa pala ako. Wow! Grabe ka naman! Habang tumataas ang kumpiyansa ni Jason, pababa naman ang kay Ziv. Muna ako, ha? Ayan. Huwag ka kabahan. Si Ziv ka, yan. Mahaba? O sige, chill. Ganun ka ko. Kaya na yan. Ano ba? Ano po yung kamay niya kanina? Parang red na yun dito kasi kaka-practice kagabi pa po. Samantala, tinatyaga naman ni na Joanne ang pagtuturo sa isa nilang kasamahan. Travel. Ganyan, yan. Huwag mong tigasan. Yung dito, ganon, diretso. Yung sa glisad, medyo ganon. Arabes. Huwag yung tuturuan. Arabes. Huwag mo masyado mataas kasi hindi mo naman. 5, 6, 7, 8. This is for the culminating activity later. Ito yung pinaka-final performance ng mga bata para matest natin ang kanilang ability to perform. Papansin niyo talagang hindi equal yung kanilang kanilang technique. So more or less nakikita na rin natin kung sino ang papasa or sino rin ang hindi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tignan ninyo yung space.
Ilang minuto na lamang ay sisimulan na ang pagtatanghal. Dahil sa trabaho, hindi nakarating ang mga magulang nina Joanne, Ziv at Jason. At naman ang resulta ay hindi nasayang ang 4 na araw nilang pagsali sa kompetisyon ito. Ano pakiramdam mo? Excited na po sa result ko. Ang tingin niyo ba sa sarili niyo, magkakaribal o magkakaibigan? Magkakaibigan! Pero alam niyo na meron sa inyo matatanggap, meron hindi. Yes! So, ano yan? Masasama ba loob niyo dun sa matatanggap o hindi? Walang ganun. Ngunit si Ziv, tila nag-aalinlangan pa rin. Anong pakiramdam mo ngayon? Ha? Okay ba? Yung ba yung the best performance mo na yun? O may mas magaling pa? Hindi po classical. Mas gusto mong classical? Kasi po naman ito yung katapusan, di ba? Hindi porket yung hindi ka natanggap sa PHSA. Kasi may angking talino ka eh. Kapag may talento ka at may angking talino ka, kahit saan ka makarating, dapat mong gamitin yun. Doon kami naniniwala. Pero ang pinaka-main reason naman talaga dito kung bakit hindi kami dami, yung facilities. We can only accommodate. May limitado kasi din yung budget na. Kahit nagkakasayahan ng mga bata, bakas pa rin sa mga mukha nila ang pag-aasam na makapasa. Nagpapasalamat po ako sa mga na-meet ko po na friends dito at saka yung mga teachers na binibigay niyo sa akin. Nagpapasalamat din po ako sa kanila at saka sana po feeling ko rin po makakapasa po ako. Thank you na din sa mga naging friends ko dito. Tsaka sa mga natutunan ko dito, lalo na kay Ma'am Carla. Kasi ang laki ng tinulong niya sa akin. Sana po, Lord, makapasok po kami. As in lahat po, pati po yung mga dapat talaga pumasa. Tsaka sana po wala umiyak po po. Ilang oras na lang, malalaman na kung sino ang mapipiling 35 scholar ng sine na titira sa Makiling. Para po nag-negative thinking ako ngayon. Kasi po ang gagaling po na. Kahit ano pa mangyari sa akin, kahit okay na siya. Sa lahat na yung nag-issue niya dito sa PHSA, 4 sila. Sa hindi kalayuan, abala naman ang mga guro sa pagsala o deliberation ng mga karapat-dapat na maging scholar. 60% yung kanilang artistic score, yung general scholastic aptitude, 30% at yung kanilang motivation scale, 10%. Sa nervous lang. It's either tears of joy or tears of ewan. Lumalabas na parang yung pagkapasa niya dito sa Philippine High School for the Arts, parang proof niya sa tatay niya na magaling siya. Hindi naman kami ang magdidesisyon, di ba? Sila. Uy, makinig naman kayo. Kasi kung tatanungin nyo, ayoko kung gusto ko siya. Ang tinitingnan ko nga dyan, yung arts na binigay mo 99. Bet 99, napakataas. Ibig sabihin, andun yung potential ng bata. May iba pa pong kasama. Masusing hinihimay ang talento ng mga aplikante. Sino kaya sa kanila ang karapat-dapat makakuha ng mahigit 1 milyong pisong scholarship? We really have to find the most beneficial consensus, beneficial to the school, to the child, to the country, to the taxpayers, to the government.
Para sa mga magulang na naghihintay ng resulta, napakahaba ng bawat segundo. Iba yung pag nakapasok ka ng PHSA eh. Talagang pagka sinabing you belong to the Artist Society, PHSA ang dapat pinanggalingan mo at least na high school. Bagamat 40 po ang orihinal na estudyanteng dapat tanggapin, 35 lang ang nakapasa sa pamantayan ng PHSA. Ito na po ang pinakahinging natin pagkakataon, ang paggagawad ng scholarship. Ang unang pangalan na aking babanggitin at ang kanyang major art field dito sa Philippine High School for the Arts. Ana Lalaine B. Barliso. Ale. Isabang Bale. Ira Jo Angie Tanggalin. Sa larangan ng folk dance, Jason Espinosa. Andrea Paula Dones, music, guitar, field astronomer. Napuno ang teatro ng sari-saring emosyon. Mga kababayan, nasa harapan po ninyo ang mga bagong Scholar ng Bayan. Maraming pong salamat sa kanilang lahat. Sa mga hindi pinalad na maging scholar, pagtangis na lang ang bumalot sa kanila. Tanggap ka? Huwag kang ma-discourage. May magandang bigay sa'yo si Lord. Huwag kang susuko. Wala kang kanya matingin. Agawa ng mga friends mo. Ayoko na. Dapat challenge yan sa'yo para mas galingan mo, di ba? Paano ibabalita sa mama mo? Kunyari po bagsak. Kunyari bagsak. Lulukohin mo pa. At si Ziv, na nakilala ko noong una na halos walang kumpiyansa sa sarili. Tila walang mapaglagyan ng kaligayahan. Ano ba, akala mo ba talaga hindi ka matatanggap dito? Bakit? Kasi po ang gagaling po ng mga yung pong mga ibang kasali. Swerte ko nga po kasi po natanggap pa ako. Naalala mo ba yung mama mo sa mga ganitong panahon? Anong naiisip mo? Siguro po proud na proud po siya sa akin. Yung papa mo, nagkita na ba kayo? Ano sabi niya sa'yo? Galing ako pa daw po. Ang galing. Gagaling ka pa rito. Apa. Ngunit may babala rin si Teacher Frances para sa mga bagong scholar. Hindi ibig sabihin na nakapasok ka na for the first year, guaranteed na makakagraduate ka sa PHSA after 4 years. Hindi siya guarantee. Hard work pa rin siya. Kasi yearly yung offer of the scholarship eh. So kapag hindi mo ma-reach yung, let's say, yung GWA after your first year, drop from the roll ka na. Set of real numbers. Sa unang araw ng pasukan ng mga bagong scholar ng sining, sabak agad sa subject na kinatatakutan ng karamihan. Diyan na sa ilalim ng number 5. Yes. Nakilala din nila ang iba pang upperclassmen. Pag first day naman po, naiintindihan po namin. So, pero pag napagsabihan na, tapos hindi pa rin nasanay, di na po namin pagsasabihan. Panindigan nyo na po. Kasi, syempre po, kakaiba po tong school na to. Tsaka, nasa bundok po kami. Tsaka, yung mga rules talagang dapat kailangan sundin. Nakakapanibago man ang mundong ginagalawan ngayon.
May mga lugar dito kung saan sila at home agad. Para sa mga bagong scholar ng PHSA, unang hakbang pa lamang ito. Mahaba pa ang laban. At ang kanilang gabay sa hinaharap ay ang kanilang pagmamahal sa sining. Ako si Jason E. Espinosa, 11 taong gulang. Ang major ko po ay folk dance. Ako po si Ira Joan Tangaling, 13 years old. Ang major ko po ay ballet. Ako si Ziv Astronomo, 13 taong gulang. Ang major ko po ay music guitar. Ako ang bagong scholar ng Philippine High School for the Arts. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.